Nag-request na po si Director Melvin Matibag ng NBI na kung pwede siya daw ay unahin, bigyan ng pagkakataon na unang makatestigo ngayon linggong ito o kaya next week. Yan po sa impeachment trial ng Vice President na kung saan po mga kaibigan, itong NBI Director ay isa sa mga testigong ihaharap ng mga taga-usig. Yun pong House Prosecutors, Public and Private Prosecutors. Alam ba nyo kung ano yung mga mahalaga na issue kung bakit kailangan iharap ang direktor ng NBI? Dahil siya po ang nagsabi doon sa Committee on Justice sa Kongreso nung tinatalakay pa ang impeachment laban kay Sara Duterte na merong silang mga ebidensya, pagpapatunay na talagang yung ginawa na pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating Speaker ay active threat sa Pangulo. At yan daw ay kasama sa karapatan ng NBI na imbestigahan, mag-file ng kaso sa DOJ at nakita nga nila na totoo ang video at audio ginawa talaga ng pangalawang Pangulo. Isa pa lang yan. Pangalawa, kung yung mga gunita, sinabi rin ni Director na yung di umanin inutusan na para sa buhay ng ating Pangulo ay posible anyang mga security o malalapit din kay Sara Duterte. Yan po ay isa sa mga inamin na pwede niyang kanyang patunayan kung meron siyang update na dahil nung panahon po sa Committee on Justice, lahat ay bitin ang detalye. Kasi bawal talakayin ang detalye dun po sa Committee on Justice kasi yun ay hindi naman korte. Ngayon ay impeachment court na ito. Kaya yung lahat ng sinasabi na hindi na ipaliwanag na mabuti ng direktor ng NBI, yan ay kanilang pwede nang itanong at sabihin. Yung malakas na ebidensya sa tingin nila tungkol sa pagbabanta sa Pangulo. At kung ano ang estado ng mga investigasyon na pwedeng dalhin sa korte, especially ang sedition case, criminal case, laban sa pangalawang Pangulo. Yan po yung mga ilan lang. At siyempre, dahil siya yung direktor ng NBI, paninindigan din niya kung ano yung sinabi ng unang testigo na si NBI agent Mark Calilong na original o walang iba na gumawa noon kung hindi ang pangalawang Pangulo. Base sa pagkumpirma doon ng mga kasama doon sa press conference noong November 23, 2024. Higit sa lahat, merong sapat na kakayanan at kaalaman ng NBI para ma-determine nila kung original yung video at audio, hindi artificial intelligence at hindi rin anya ito gawa-gawa lang. Ito ay talagang sinabi ng pangalawang Pangulo. Yan po ang pwedeng patutuhanan nitong si Director Matibag. Kaya mahalaga. Pero ang isang issue, kung bakit nag-request siya sa team prosecutors na siya ay kung pwede bigyan ng pagkakataon ngayon linggong ito o kaya sa Monday, next Monday, dahil meron pa siyang travel, meron siyang conference sa Bangkok, Thailand ata, ng 22. Next week na po yun gusto niya, bago siya magpunta ng Bangkok, Thailand sa international conference, ay siya maisalang muna kung pwede. Kaya ngayong linggong ito, mayroon 3 naka-schedule. Hindi natin alam kung maisisingit ang direktor ng NBI o kaya sa Monday, next Monday, siya mailalagay. So, abangan natin. Bahagi lang po ito ng mga kaganapan na pwedeng mangyari at nangyayari, kailangan kong iparating sa inyo. Kung maniniwala kayo o hindi sa sinasabi ng NBI, nasa inyo yun. Ang akin lang dito ay sinasabi ko yung mga proseso, kahalagahan ng direktor ng NBI, kahalagahan kung bakit siya dapat isalang. Kasi nga po, marami siyang binanggit noon, ayaw ko ng pangunahan, na hindi na ibigay ang detalye dahil limitado sa Committee on Justice. Actually, yung mga ibang testigo na hindi nga humarap sa Committee on Justice,
Siguradong sa impeachment trial, detalyado na kanilang ilalatag at masasabi kung ano ang kanilang alam. Dahil korte na yan. Yun naman pong ginawa ng Committee on Justice nun, paghahanap lang ng probable cause or basehan para sa kaso. Yung pagpapatunay dito na nga sa trial. Kaya ibang-iba, for your information mga kaibigan, ibang-iba yung nangyari sa Committee on Justice kaysa sa dito sa nangyayaring trial. Baka magulat kayo, sabihin nyo, wala naman sa Committee on Justice sa hearing yan Bakit kayo naglabasan? Ayan, yan ang magiging propaganda ng kampo ni Sara Duterte. Lilinlangin na naman ang mga Pilipino, gagalitin na naman ang mga Pilipino, napapalabasin, dinadagdagan ng ebidensya, dinadagdagan ng testigo. Hindi po yan totoo. Dahil sa actual trial, dyan talaga ang tamang lugar ng paglalabas ng lahat ng dokumento at testigo para doon sa kanilang kaso na sinasabing malakas laban sa pangalawang Pangulo. At yan naman ay karapatan ding idepensa. Kaya nga mayroong Defense Council ang kampo ni Sara. Kung kaya nilang sirain, harangin, durugin ang kredibilidad ng testigo at ng mga dokumento iharap ng prosecution, iyan ay karapatang gawin kung kaya nilang gawin ng depensa. Kaya tayo mga kaibigan, sa labas ng husgado, sa labas ng korte, lahat tayo observer lang. Lahat tayo may karapatan at malayang magbigay ng komento at opinyon sa mga nangyayari. Hindi pwede yung takutan, hindi pwede yung pagbabanta o pikon na pikon kayo. Magpalabas kayo ng inyong sariling opinyon. Bakit yung pinakikialaman yung opinyon ng iba at sinasabi ng iba? Basta naaayon sa direksyon ng proseso ng impeachment, lahat yan legal at karapatan. Kaya yung kukontra sa opinyon ng iba kasi wala kayong opinyong matino o yung argumento nyo ay hindi bagay sa argumento ng iba. Kaya yung napipikon, dala lang yan ng kababawan, ng kaalaman. Dapat kasi may respeto. Pero kung wala kayong respeto, kayo ang nai-stress. Ang korte at ang senador judges ang magde-decide after ng trial. Hindi ang supporters, followers ng kung anong sektor. Pagkatapos po ang presentation ng prosecution at kung paano naman idepensa ng mga defense team yung mga kaso. Yan po yung proseso. Okay? Hindi dapat ilihis dyan. Yung mga mapanlinlang na galaw, mapanirang galaw, alam niyo kung saan ang gagaling yan. Huwag kayong mapaniwala dyan. Nakikita natin at nasusubaybayan natin ang trial, kaya doon tayo huhugot ng ating mga dapat opinyon at pag-usapan. Pag inilihis mo dyan, panlilin lang yan. Pag hindi kayo naniwala sa proseso, yan ay maling pamamaraan. Kaya maging maingat po ang lahat ng mga Pilipino kung sino at saan kayo maniniwala. Para sa akin, may karapatan po kayo. Please like and share